Maayong gabi sa tanan. Atong gi-welcome og gi-abi-abi ang tanan nga dii nakigdugtong niining atong panimbahon karon. Karon mao ang unang adlaw sa bulan sa November. Nisulod na ta sa bulan sa November, which is ato usab magisaulog karon nga adlaw mao ang All Saints Day. So kung sa ato pa adlaw sa kalag-kalag. So siguro halos sa atong makaigsuunan na dito nagabisita sa sementeryo sa ilang mga minahal sa kinabuhi ngaming taliwan na nga diin dito gilubong sa maong mga dapit. So kung nakidugtong man ta karon kung asa man ta dapit, naabata sa panimalay, sa trabahuan o sa kadalanan. So atong gi-welcome o gi-abi-abi ang tanan, hinaot ang grasya, panalangin, kalinaw sa Dios, maanaa kanatong tanan niining atong panimbahon karon. Uban sa atong mga buluhaton sa simbahan, nagapadayon ang atong mga buluhaton o mga pagtagad. Kung naa kamoy mga pangutana, kung naa kamoy mga concerns, labi na mga prayer requests, please inform our pastors or our church office para ato mahatagan og pagtagad ug maapil nato sa atong mga pag-ampo. Atong mga greetings alang sa atong makaigsuunan nga magsaulog sa ilahang adlaw nga natawhan sulod niini nga semana. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday. Grasya ug panalangin sa Ginoo maanaa diha kanunay sa inyong tibuok kinabuhi. Og happy wedding anniversary sa ato makaigsunan usab nga mag-celebrate sa ilahang wedding anniversary, mga kaigsuunan, mga magtiayon nga mag-celebrate sa ilang wedding anniversary. Hinaot ang gugma sa Ginoo nga mao'y naghiusa diha kaninyo sa kaminyoon, magapabilin kini nga magmainiton uban diha sa tibok usab ninyo nga panimalay. Sinatia ang grasya o panalangin sa atong Dios. Sa kanunay kita nagapasalamat sa inyong mapadayunon usab nga pagsuporta sa mga buluhaton sa ato ang simbahan. Programa, mga activities, mga proyekto, o bisan pa sa inyong mga pag-ampo o pagdasig kanunay. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Mao lamang kana atong mga pagtagad o buluhaton sa atong simbahan. Hinaot kung naa kamoy mga concerns, again, please inform our church office. So, hinaot ang grasya sa Ginoo maanaa diha sa matag usa kanato samtang kita mo padayon sa atong panimbahon niining takna sa kagabihion. May gabi sa tanan. Arise, arise, united horsemen. Arise to conquer and to win. Go forth, proclaim the gospel you have learned. Bring people from the darkness to the light. On, swell the chorus. On, the morning star shining brightly. While before us, our God, the mighty power leads the way.
God, how righteous is your word. Transform us by your word. Your judgments are upright. Transform us by your word. Your precepts are unforgettable. Transform us by your word. Give us understanding, and we will live. Reform us, reconcile us, transform us by your word. Let us pray. O still speaking God, throughout history and the wide world, you have gathered people around your word to instruct and inspire. We give thanks for all who have received your vision and shaped diverse and faithful communities to follow in your way. Continue to open that vision to us, that we may become transformed by the renewing of your word in our hearts and grow in love for each other, and understanding of the many ways we may create in us, O God, clean hearts and minds. Enable us to rejoin you in your suffering and baptism. We desire to be your children, and we claim this blessing in your name. Amen. We confess we have strayed away from your word. We cry out to you, O God. We confess that we have allowed the worries of this world to drive us away from your vision for our lives. We cry out to you, O God. We confess that there is strife and contention all around us. We cry out to you, O God. Let us confess together that we are powerless and have taken our focus of your word, that we have not allowed your word to work in our lives.
yet we continue to cry out to you in times of trouble and need. Grant understanding and wisdom that we may see your vision and apply it in our lives. Hear our prayer, O God, and call us back to you. Beloved in Christ, God has such love for us and knows the intent of our hearts. Be assured that God cares and has already forgiven whatever needs to be forgiven. Thanks be to God. Magampo ta. May gugmaon ug balaan namo nga Dios, amahan namo nga langit nun. Aniya na usab kami Ginoo naghiusa niini nga panimbahon. Taliwala o Dios niining paagi sa pagsimba. Wala man kami nahiusa physically apan Ginoo nagatuo kami nga kami nahiusa diha sa among pagtuo, sa among pagsalig o diha sa espirituhanong bahin sa among kinabuhi. O nasayod kami o Dios nga ikaw anaa bisan asa man nga dapit. Mao nga amahan namo nga langit nun, uban sa among pagpasalamat diha kanimo. Ania usab kami nagadala sa among mga concern. Lantawa o Dios kining imong mga anak. Susiha ang mga tinaguan diha sa hunahuna o diha sa kasing-kasing. Panalangini ang mga plano, tinguha, o gidesire o Dios nining imong mga katawhan. Hinaot Ginoo nga kini nahisubay diha sa imong kabubuton. Tugod kay ang imong kabubuton man may matuman sa among kinabuhi. Uban usab nini nga higayon o Dios. Kami nagahandom sa among mga minahal sa kinabuhi ngaming taliwan na gikan niini nga kalibutan. Ang ilang kinabuhi o Dios, ang paagi sa ilang pagkinabuhi nahimo kining giya, nahimong ehemplo, usumbanan sa amo usab nga pagkinabuhi, labi na Ginoo sa pagkinabuhi diya sa matarong o diya sa maayo nga pagkinabuhi. Salamat Ginoo sa ilang makinabuhi, salamat sa ilang pagtuo, salamat sa ilang pagsalig o paglaom nga ilahang gi-share diha sa matag usa kanamo. Mao nga amahan namong langit nun, tabangi kami o Dios, nga kami magkinabuhi Ginoo, magkinabuhi usab kami nga anaa subay diha sa imong kabubuton. Lamdagi ang matagdalan nga among pagalakwan, hinaot makita na namo ang imong kahayag. Bisan pa o Dios, giyahi og tudloi kami ug iiway kami sa tanang mga kadautan Ginoo. Bisan pa Ginoo sa matag usa nga nakigdugtong karon niini nga pagsimba. Kung hain man sila karon, ikaw usab magabulig, magatabang og magaprotektar nganha sa matag usa. Among mga pag-ampo usab o Dios alang sa among mga kaigsuonan nga naay mga gipangbati sa ilahang panglawas. Panalangini sila Ginoo. Ayuha sila o Dios. Ihatag Ginoo ang imong grasya nganha kanila o ipasinati nila Ginoo ang ilang gilauman, ang ilang gisaligan o gituuhan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon nga maangko nila o Dios ang ilang kaayuhan ug taliwala sa sitwasyon nga ilang giatubang o Dios. Liguna usab ang ilang pagtuo, dasiga usab sila o bisan pa sangkapi sa tanan nga ilang gikinahanglan diha sa tanang aspeto sa kinabuhi. Mahigugmaon na mo nga Dios, ikaw gayud Ginoo ang tag-iya sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi.
Mao nga kami nagapasalamat diha kanimo. Labi na o Dios sa among mga kaigsuonan nga nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Salamat o Dios sa paglugway nimo sa ilahang kinabuhi. Gihatagan mo og dugang katuigan, pun-a kini sa maayong kinabuhi ug sa tanang maayong mga butang. Bisan pa o Dios sa among mga kaigsuonan nga nagasaulog Ginoo sa ilahang wedding anniversary. Hinaot masinati nila ang gugma nga mao'y naghiusa kanila diha sa kaminyoon. Busa amahan namong langit nun, among gisalig diha kanimo ang tanan ug malaumon kami nga anaa gayud ikaw sa kanunay. Busa o Dios kini among mga pag-ampo pinaagi diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo uban sa kapasayloan sa among mga kalapasan. Amen. Our scripture reading is taken from the book of Psalms, chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. The word of our Lord.
Maayong gabi sa tanan. Karon mao ang unang adlaw sa bulan sa November, which is November 1. Diin ato gisaulog ang All Saints Day or Kalag-Kalag, paghandom sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mingtaliwan na gikan niini nga kalibutan. What do you think of when you think of memorial service? Memorial is a statue or structure established to remind people of a person or event. To remember. The ability to remember is a wonderful gift God has given us na atong paghandom o paghinumdom sa kinabuhi nila. Pero dili tanan nakahinumdom or dili tanan katawhan naghandom sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Nakalimot na sila. Or sakit ba gyud sa tao nga limtanon. Sama sa usa ka tao nga limtanon. Siguro kadungog na mo ani. Maybe you have heard about a guy named John who had a serious memory problem. One day, John ran into a friend he had not seen in a long time. Gigreet niya iyang friend, ingon siya, "Bill, do you remember what a bad memory I had?" Niingon siya, nato kang Bill. Ingon po si Bill nga, "Of course, nakadumdum jud ko." Tingin siya, "Bill, pero karon dili na. I went to a seminar that taught us how to remember things. It was great and now I have a wonderful memory." Then ingon si Bill nga, "Wow, mas maayo. Unsa may ngalan sa seminar?" Well, ningon si John, "Kadyot lang Bill ha. Ako sa tong pangutanon ang ako ang asawa." Dayon, niadto siya ning duol siya sa iyang asawa. Nilingi siya nga naa sa unahan niya iyang asawa. Dayon nibalik siya glingi ngadto kang Bel. Ning ingon siya nga, "Bel, unsa gani ngalan atong bulak nga pula dayon daghag tunok?" Then ingon si Bel, buti mo ipasabot kanang Rose? Siya, okay Bel, salamat kaayo." Na siya, "Hey Rose, what's the name of that seminar we attended?" So nakalimot siya ngalan sa iyang asawa. Nay mga panghitabo, events nga kinahanglan dili nato malimtan. Ilabi na ang mga minahal nato sa kinabuhi nga mingtaliwan na gikan niining kalibutan na. Or miingon ta nga makalimot man gani ta sa ngalan sa tao. Unsa pa ka sa mga events. Pero dapat dili nato to kalimtan. Og nining kagabhion atong handumon ang mga tawo nga nahimong dakong kabahin sa atong pagkamao uban sa pagpamalandong sa pulong sa Dios nga mao'y nahimo natong giya o kalig-on sa panahon nga kita anaa sa kaguol o kahuyang panahon sa ilang pagpanaw. Usa sa paborito nako nga passage kung muhisgot na gani og kamatayon or memorial service or bahin diha or maingon ta vigil service mao ang Psalms 23. Tungod kay diha sa maong salmo ako makita ang image sa Ginoo ingon nga atong magbalantay. Magbalantay panahon sa kalinaw o panahon sa kalisdanan o kasub-anan. Kini naghatag usab og pagdasig uban sa paghupay sa mga kagul-anan o sa mga naguol nga kasing-kasing. Tungod kay kini nagsulti nga ang maayong magbalantay anaa uban kanato kanunay. Di ba ang ato ang text nga atong gibasa kaganiha kung kuan halos tanang mga tao o halos tanan naka-memorize ani. Sige daw. Tungalan daw nato ang Psalms 23.
kung memorize magyud nato. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Ingon nga magbalantay, anaa iyang gihatag sa atong makaigsuunan nga mingtaliwan na ang pagtuo, pagsalig, o paglaom. Ang atong minahal sa kinabuhi tungod silang pagtuo kang Ginoong Hesukristo, sila nakabaton og relasyon sa maayong magbalantay. Ug tungod niini, they allow the good shepherd to lead their paths through green pastures and beside still waters. They allow the good shepherd to restore their soul. They allow the good shepherd to minister to them during their struggle with fear and grief and pain. Og tungod sa ilang pagtuo, sa panahon nga sila mibiya niini nga kalibutan, kita gitudluan usab nila nga kung kita ana ay Kristo, ingon nga magbalantay does not grant us exemption from sorrow. It does assure us of His presence and of His promise. Pasalig nga naa ang God's presence. David wrote, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ang saad sa Dios nga naa siya mutabang kanato panahon sa atong kalisdanan. He is here with us. Through the dark times, the difficult times of life, God is with us to comfort and sustain us. David tells us that his rod and his staff will comfort us. One of the images that Bible frequently uses to describe God is that of a shepherd who cares for and tends to his flock. The shepherd would use his rod to fight off dangerous animals and to guide the sheep as they walked. The staff with its large crook at the end would serve to support the sheep's body and with it crosses a dangerous trail. In the same way, God, the good shepherd, protects us, guides us, and supports us. God is with us every step of the way. Ang atong mga minahal sa kinabuhi nga mipanaw na, nakabaton sa paglaom tungod sa ilaang relasyon sa maayong magbalantay. Diha sa verse 5 ug 6, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang buhat sa Ginoo, anaa ang pagsangkap sa mga gikinahanglan, giila sa Ginoo ang makatawhan nga nagtuog nagsalig kaniya pinaagi sa pagbubo ug lana sa ulo. And God also promised that at the end of our lives, we will be with Him for all time.
ug mao kini ang naangkon sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mipanaw na gikan niining kalibutana. Beyond this life is the Father's house that Jesus spoke of, a place we refer to as heaven. Jesus said, "Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also." Kaniadto, usa sa akong madumduman sama niini nga okasyon, mao ang akong auntie. Naa siya pagtuo nga bisan sa panahon nga nagsakit siya, iyang sakit is breast cancer. Wala siya nagpa-opera. Parihas kang nini palaw. Wala siya nagpa-opera. Naganto sa gito siya, hanto gikutkot ang iyahang breast, isa sa iyang tutoy. Ug hanto ning lahos sa pikas. Hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi, kini iyang gigunitan tungod kay nakahimo pa siya sa pagdasig o pagtabang kanako o sa ubang mga katawhan, labi na sa mga estudyante o labi na sa akong kinabuhi aron ko mopadayon sa pag-eskwela. Uban siyang pagtuo, nibuhi siya paglaom nga ang saad sa Dios anaa magsangkap. Apan siya miingon, ayaw huna-hunaa nga exempted ka sa pagsulay. Apan padayon. Karon nga panahon ang buhing handumanan nga maoy nagpaila kanako sa pagtuo sa Ginoo. Mao usab ang akong mga ginikanan. Ang pagtuo nga ilang gitudlo. Ang pagtuo nga ilahang gi-share kanamo. Ilang gipakita diha pinaagi sa buhat. Ang akong mama kaniadto sa gamay pa mi, iya ming gidala pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampo gito siya. Dalon niya sa pag-ampo, isulti niya ang amungalan, makadungog ko nga inigampo niya, isulti niya ang akong ngalan sa akong mga igsuon, ngalan sa iyang mga pangampo. Sukad sa akong pagkahimugso nining kalibutan hangtod karon o hangtod niabot ko og grade 4, dito mitig simba sa Roman Catholic. Halos kada gabi magrosaryo mi. O ako dayon ang iyahang hangyoon nga ako daw ang mag-lead sa rosaryo. Pagka grade 4 nako, nibalik si mama sa iyang denomination. Diin nagikan ang iyang mga ginikanan. Ang Protestant nga karon mao ang UCCP. O halos kada gabi mag-devotion nami. Sa una, magrosaryo mi, pagkakuan mag-devotion nami. Kung dili mo apil, yabihan dayon ang kilid. Kung dili ang kilid ang yabihan, ang dalunggan maoy binaton. Pagka alas 4 sa kaadlawon, tuan na ang akong mama. Nagkanta na. O Santo, Santo, Santo. O, diba? Dahil usa pa tumakanta niya, mutapad na lang akong papa mulingkod og maminaw. Hangtod niabot ang panahon nga dili na makakita o dili na makalakaw akong mama. Mas daghan ang panahon sa iyang gihatag alang sa pag-awit sa Ginoo o sa pag-ampo. Kanang mga alawiton, mga himnal, memorize na niya. Mga tagtulo ka stanza, tag-upat ka stanza, memorize na niya ang mga alawiton. Daghan siya na memorize.
nga mga alawiton o mayon ta nga mga memory verse o mga verses sa Bible, daghan siyang na-memorize ana. Sama ni ining Psalms 23, Psalms 91, Psalms 1, o uban pa nga mga verses. Gani ang Jeremiah 33:3 nga matud pa niya mao daw na ang cellphone number sa Ginoo. Daghan pa siya na-memorize nga mga teksto diha sa Bible. Sa makasinatian sa akong maginikanan, wala nalitok sa baba sa akong inahan ug amahan nga nasuko ug nagmahay sila sa Ginoo. Apan ang ginaingon sa akong mama, magpasalamat kita sa Ginoo bisag unsay modangat kanato sa kadagaya man o sa kawadon, sa kalipay o diha sa kasakit. Hangtod sa katapusan sa iyahang kinabuhi, siya nagapasalamat sa Ginoo. Kining mga butanga mao'y nakapalig-on sa among pagsalig o paglaom. Taliwala ni atong mga bugat nga mga kasinatian. Diha sa paghandom sa kinabuhi sa akong mga ginikanan, ilang napadayag ang pagtuo, pinaagi sa ilang pagkinabuhi, ang pagsalig nga diha sa kawadon ana ay Ginoo nga imong pwedeng sampiton og tawgon og kasultihan. Ang paglaom nga ang Ginoo dili mo biya o motalikod kanimo. Ang among amahan mo'y lig-ong suporta sa among inahan nga kami makaila ug mutuo sa Ginoo. After sa ilang kamatayon, diha nako nahibaw-an nga naada ay mga panahon sa panimbahon dito sa Bacolod nga silang duha mukanta during sa offering or during sa message in song. Diha lang nako rin nakita sa dihang usa sa mga membro nagpost sa ilahang picture or nag-share sa ilang picture sa amoa nga nanganta silang duha. Sa mausab kanila, ang atong mga minahal sa kinabuhi, ang mga pioneers, ang church council members diri sa simbahan, si Tatay Sito Montecastro, si Nung John Perez, si Legion Narciso, ug uban pang mga elders niini nga simbahan nga ming taliwana. Bisan wala na sila niini nga kalibutan, apan ang ilang paglaom nga kita mo padayon sa atong pagkinabuhi nga anaang pagtuo kang Ginoong Hesus. Ug ang kunon ta ang pasalig sa Dios uban ang pagsalig ug paglaom diha sa panabang sa Ginoo, sila maoy mahimong saksi sa atong pagbuhat niini. Kay sumala diha sa Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Og hinumdumi, ang kinabuhi nga nagkinabuhi alang sa Ginoo, nagbilin og walay katapusang panulundon, ang kinabuhing walay katapusan. Mga igsuon, padayon sa pagtuo o pagsalig o paglaom sa Ginoo nga imong naangkon og nakuha pinaagi sa imong mga minahal sa kinabuhi kinsa nagtudlo niini, mga minahal sa kinabuhi nga wala na niini nga kalibutan apan atua sa kinabuhing walay katapusan. Hinaot pa. Let us prepare to give to the kingdom of God so that others may hear the word and be reconciling to God. Give as God has blessed you to give. Now is the time to share your gifts, tithes, and offering. Let us now give our tithes, pledges, thanksgiving, and other offerings.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray in unison. Bless every person that present in the building today. Bless the tithes and offering for glory of your kingdom. Bless everyone who has offered time, talent, and treasure to your work. We ask everything in your mighty name. Amen. Magampo ta. Dios nga magbubuhat, manunubos ug magsasangkap sa kinabuhi. Natapos man ang among pagsimba, panula matapos ang among pagpangalagad, ang among pagpasalamat diha kanimo. Mupadayon kami o Dios, tabangi kami, giyahi ug tudloi kami. Nataliwala sa tanan namo nga maatubang unya Ginoo. Kini o Dios, maoy mugiya kanamo nga anaa kanunay among pagsalig, paglaom o pagtuo diha kanimo. Mo nga mahana mong langit nun sangkapi kami sa tanan og liguna kami. Bisan pa o Dios, ikaw gayud mao'y magagiya magauban kanamo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. O karon mga kaigsuunan, panalanginan og bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon og magmahinatagon unta siya kanini og kahimutan kamo sa Dios ug hatagan kamo niya kalipay ug kalinaw. Pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen.